Mga Kapadadong Vlogs, another day is another vlogs. Dahil meron tayong bisita ngayon na galing pa ng Maynila at first time din yan na makarating ng Cebu. Kaya itong kaibigan ko, naisipan ko agad na dalhin siya o ipasyal siya sa isa sa mga tourist spot ng Cebu. Ito ang Cebu Cordova Link Expressway o tinatawag natin na CCLEX na ipinagmamalaki ng mga Cebuano. Ang 8.9 kilometers na tulay na ito ay magkarugtong ng Cebu City at Cordova Municipality ng Mactan Island. Noong nakarang April 2022, binuksan itong tulay na ito, the longest and the tallest bridge sa buong Pilipinas. At pagdating naman sa toll fee, nagdepende pa rin ito sa kung anong klaseng sasakyan ang dala mo. At dahil sa araw na ito, wala kaming sasakyan, kaya naisipan kong mag-rent na lang kami ng motor. Dahil itong kaibigan ko na galing pa ng Maynila ay marunong din naman magmotor. At alam nyo ba, na ang tulay na ito ay may dalawang lane na magkabilaan. O diba, ang lawak at ang ganda lang. Binigyan din ng lane ang ating mga motorista na may speed limit lamang na 440 kilometers per hour. At ang nakakatuwa din ay hindi lamang sasakyan ang binigyan ng daan, kundi pwede rin tayo dito maglakad o yung mag-jogging sa umaga o sa hapon dahil bukas ito sa lahat ng gustong mag-exercise. At dito nga, ito yung ating marating sa bungad, itong toll fee. Sa toll fee naman, meron tayong makikita na magkaiba ang lane ng sasakyan at itong motor. 'Di ba? Ang ganda lang. So, yan ang toll fare. Ang Class A, Class 2, Class 3 ay magkaiba ang presyo. Dito pa lang, magbibigay ka na ng ating toll fee. Pagdating naman sa bandang unahan, makikita mo na agad ang sobrang ganda sa paligid. Kaya nakakamangha lang tingnan. Parang nasa ibang bansa ka kapag nandito ka. At tanaw na tanaw mo ang ganda ng mga gusali. At sa lawak ng karagatan, pansin mo rin. At dito may dumadaan din ng mga bangka, mga barko dito sa tulay na ito. At hindi lang yan. Kapag napansin mo ang ganitong ganda ng tulay na ito, masasabi mo talaga na parang nasa ibang bansa ka. Parang nasa Singapore ka, o kaya sa Hong Kong, o kaya sa iba pang bansa. Dito lang nakikita ito sa buong Pilipinas, itong ganitong klaseng tulay na sobrang ganda at namamangha pa rin ako na kahit ako taga rito. At hindi naman ganun kamahal din ang toll fee. So kayang-kaya lang kung talagang gustuhin natin na mamasyal dito sa tulay o maranasan natin tumawid dito sa tulay na ito. Ginawa na itong tulay para hindi masyadong traffic. Kasi meron naman tayong tulay na tulay 1 at saka tulay 2 at tulay 3. Itong yung bago. At pwede ka rin magpa-picture dito. Basta pumunta ka lang sa tamang pwesto para hindi ka masasagasaan ng sasakyan. At yan, ang nakakamangha nga lang sa ganitong oras, natatanaw mo ang lahat ng syudad ng Cebu City. At hindi lang yan guys, pansin nyo rin naman na itong tulay na to nung nakaraang tumama sa Cebu City. Ang 7.8 magnitude ba yun? At tingnan nyo naman, hanggang ngayon nakatayo pa rin itong tulay na to. Matibay, ang ganda ng pagkagawa at hindi talaga basta-basta lang na pagkagawa dahil nakayanan niya ang ganong katinding lakas ng lindol, ang 7.8 na tumama sa Cebu City. At yan, tingnan nyo, di ba ang ganda lang, ang sarap lang talaga na mag-rides dito sa tulay na ito. At ang ganda pa dito guys, kasi sa pinakadulo nitong tulay na to ay makakarating tayo sa pinakamalaking SM dito sa Cebu City. Yun ay ang SM Seaside. Halos kasing laki din o mas malaki pa sa MOA
itong SM na to. Kaya 'di ba ang ganda lang? O tingnan nyo, parang nakikita nyo lang ito sa mga pictures, sa mga movie, na ganito pala kaganda ang Cebu. Sa mga hindi pa nakakarating sa Cebu, pwede nyo puntahan at bisitahin ang Cebu. Maraming tourist spot ang Cebu. At isa ito sa mga pinagmamalaki at pinagmamayabang ng mga taga Cebuano. At hindi lang to, pagdating sa gabi, mas grabe maa-appreciate nyo ang tulay na ito dahil mayroon silang ilaw o pailaw na nilagay sa tulay na ito. Iba-ibang kulay nito, kaya namamangha talaga ako. At pansinin nyo rin naman, may kakaibang disenyo dito. Maliban sa second bridge, sa first bridge dito sa Cebu, pwede nyo rin daanan. At yan, makikita nyo rin na may dumadaan na barko, kaya nakakatuwa lang din pagmasdan kapag nandito kayo mismo sa lugar na ito. O diba ang ganda, ang haba, ang lawak, ang solid, kakaibang disenyo, iba ang pagkagawa. Kaya ang sarap lang talaga. Nakaka-proud bilang Pilipino na meron tayong ganitong klaseng tulay dito sa ating bansa. O diba ang ganda lang? Yan ang makikita natin sa tulay na ito. At sobrang haba, kaya nakakaaliw nito lalakbayin ang tulay na ito. At hindi lang yan guys, kapag narating nyo na ang pinakadulo nito, pwede na kayong lumipat o pumunta uli sa mga iba pang mga tourist spot ng Cebu. Kaya ano pang hinihintay nyo sa mga hindi pa nakapunta dito sa Cebu? Tara, mamasyal na tayo at bigyan natin ng oras na makapasyal tayo dito sa Cebu. At yan ang makikita, ang pinakamalawak na city o ng syudad ng Cebu. Marami na rin namang magaganda ang Cebu kung tutuusin lang. Yung sa bandang dulo, isa rin yan ang mall na bago, New Star. At ang sa dulo nga ay SM na. So pababa na kami nito, pero hanggang ngayon sa sobrang haba nga ng tulay na ito, parang dumaan ka na rin ng San Juanico Bridge. Pero mas maganda pa rin ito dahil bago, malawak ang lane, at meron sarili nga itong kulay blue. Yan ay daanan ng motor, at sa gilid pa sa may grills or drills ang tawag nun, sa gilid ay pwede kayo maglakad-lakad at magpicture-picture. So yun lang ang makikita natin dito sa tulay na to. So sana makarating kayo dito sa Cebu at ito ang isa sa mga gusto nyong mapuntahan. Pwede naman kayo mag-rent ng motor o sasakyan para lang makapamasyal dito sa tulay na ito. Maraming salamat sa mga bago pa lang na nag-subscribe sa ating YouTube channel, sa mga nanood, sa mga nag-like, sa mga nag-comment, at sa mga datihang kong mga supporters. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik dito lamang sa ating YouTube channel na Padazon Vlogs. See you on the next vlog. Mabuhay po tayo. Huwag kang matakot, huwag kang mangamba, kahit san sulok ng Pilipinas, Lagan Tabay.